Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo para sa isang magandang balita mula sa salita ng Panginoon natin. Mula sa Biblia po. Babasa po tayo bawat araw, bawat linggo ng isang salita mula sa Panginoon. Wala po akong pakialam kung ano ang sabihin nyo sa content ko. Basta ang mahalaga, ang Panginoon po ang mauna. At maipabatid natin kung ano ang kanyang mga salita sa mga makakarinig, sa mga makakapanood. Naway magbigay po ng kaliwanagan sa inyo ito. 24 oras pang ibinigay niya sa atin sa isang araw, ngunit sa isang bigyan po natin ng oras ang kanyang salita na hindi naman po ba aabot ng isang 24 oras. Maraming salamat po at manalangin tayo para sa salita ng Diyos na gusto niyang ipahatid para sa atin. Panginoon kong banal, maraming salamat po sa mga oras na ito at binigyan niyo kami ng pagkakataon na makinig, manood at maipabatid ninyo sa amin ang inyong banal na salita. Maraming salamat po dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na malaman kung ano ang inyong nais, Panginoon. Hinihingi ko po lahat ng ito sa lahat ng makakarinig, makakapanood, na tumimo po sa lahat ng mga nahihirapan, na hindi sila mawala ng pag-asa, na kayo, Panginoong Jesus, ang aming pag-asa. Sinasamo ko po at pinasasalamatan ko sa pangalan ni Jesus, na Hari ng Tanan. Amen. So, magsisimula na po tayo. Tayo po ay magbabasa sa mga awit chapter 9. Awit chapter 9. Pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang katarungan. Ito po ay katha ni David upang awitin ng punong mga awit ayon sa tono ng mutlaben. So, ayan po. Mga awit chapter 9. Purihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo, ipapahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos ng kataas-taasan. Makita ka lang ay umuurong na ang aking mga kaaway. Sila'y nabubuwal at mamamatay sa iyong harapan. Patas at makatarungan ka sa iyong paghatol. Matuwid kung panig ay iyong ipinagtanggol. Binalaan mo ang mga bansa, nilipol ang masasama. Binura mo silang lahat sa balat ng lupa. Binura mo silang lahat sa balat ng lupa, ang mga kalaban namin naglaho ng lubusan. Ang kanilang mga lungsod, iyo nang winakasan. Sa aming sa aming alaalay na limot ng tuluyan. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghahatol. Pinamamahalaan niya ang daigdig ayon sa katuwiran. Pinatulan niya ang mga bansa ayon sa katarungan. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan. Matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan. Dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Kay Yahweh na Hari ng Zion ay umaawit tayo ng papuri. Sa lahat ng bansa, ang ginawa niya ipibunyi. Inaalala ng Diyos ang mga nahihirapan. Mga karaingan nila'y di nakakalimutan. O Yahweh, ako sa iyo'y kahabagan. Masdan mo ang pahirap na dinaranas ko mula sa kaaway. Iligtas mo ako sa bingit ng kamatayan. Upang sa harapan ng lungsod ng Zion aking isalaysay, dahil sa iyong pagliligtas, papuri ko'y ibibigay. Nahulog ang mga bansa sa patibong na gawa nila, sa bitag para sa akin, ang huli ay sila. Sa matuwid niyang hatol, si Yahweh ay nagpakilala at ang masasamay na huhuli sa mga bitag na gawa nila.
Sa daigdig ng mga patay, doon sila matatapos, pati ang lahat ng bansang nagtakwil sa Diyos. Hindi habang panahon, pababayaan ang dukha, hindi na rin mawawala pag-asa ng maralita. Huwag mong tulutan, Yahweh, na labanan ka ng mga tao. Tipunin mong lahat ang mga bansa at sila'y hatulan mo. Takutin mo, O Yahweh, ang lahat ng bayan at iyong ipahatid na sila'y tao lamang. Ayan, purihin ang Panginoon sa napakaganda niyang balita para sa atin. So, nagbibigay lakas po ang salita ng Diyos para sa ating na nananamlay na spiritual health. So, hindi lang po ang katawang tao, katawang lupa natin ang dapat nating binibigyan ng nourishment. Dapat din po nating bigyan, mas dapat nating bigyan ng nourishment ang spiritual na kalagayan natin. Ang pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon natin na banal, Panginoon natin Jesus, siya lang po ang ating pag-asa sa oras, sinabi po ng Bible, sa oras ng kagipitan. At ang Panginoon natin ay patas kung humatol. Maging ito ay masama o hindi, patas siya. So, hahatulan po tayo ng Panginoon base sa ating mga ginawa. Hindi pa man natin inisip, hindi natin sinabi, hindi natin sinalita, alam na niya. So, hahatulan po tayo sa ating mga gawa. Ito man ay maging mabuti o masama. So, hindi po tayo hahatulan sa mga bagay na hindi natin ginawa. So, napakabuti po ng Panginoon para sa atin. So, ibig sabihin po nun, panatilihin natin ang relasyon natin sa Panginoon. Ang Panginoon natin ay, siya ang lumikha ng langit. Siya ang lumikha ng lahat. So, kung wala tayo, siya rin ang lumikha ng tao. Ikaw tao. Siya lang ang lumikha sa'yo. Wala nang iba. So, wala tayong dapat ibang sambahin kung hindi ang Panginoon. At wala tayong ibang dapat papurihan kung hindi ang Panginoong Jesus. Dahil kung wala siya at hindi tayo niya mahal, wala rin tayo dito sa mundo at hindi tayo hihinga. So doon pa lang po ay makikita na natin kung anong Diyos meron tayo. At ito po ay magre-reflect kung anong tao at kung anong klaseng tao tayo. Dahil kung anong Diyos meron tayo, yun po ay reflection ng tao. So kung ang Diyos natin ay mabuti, tayo ay magiging mabuti. Kung ang Diyos natin ay mabait, tayo ay magiging mabait. Kung ang Diyos natin ay mapagmahal, tayo ay magiging mapagmahal. Panatilihin po natin ang decency, ang pagiging character-like ng ating Panginoong Jesus. So kasi siya po ay napakabuti nung siya ay nasa lupa pa lang. Wala po siyang bahid ng kasalanan. Kaya po natin yung paglabanan sa pamamagitan po ng paghingi natin ng tulong sa Panginoong Jesus. Hindi po natin yan mapapagtagumpayan kung panananganan lang natin ang sarili nating lakas. Kasi ang tao po ay makasalanan. Ang tao po ay nagkakamali. So, hindi po natin kaya na pananganan yan kung sarili lang po natin ang ating susundin. Hingi po tayo ng discernment at hingi po tayo ng kalakasan spiritual, pagpapatnubay ng Panginoon natin Jesus. So, sa buong 24 oras po, matuto po tayong basahin ang mga salita niya. Hindi naman po kabigatan ang kunin ng Biblia. Makinig tayo para sa isang verses o para sa isang chapter kung ano ang gusto niya ipahatid para sa atin. Kasi, sabi nga po, mapapalad po ang nagbabasa at tumutupad ng salita ng Panginoon. Dahil makikita po nila, matatamo po nila ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kapayapaan na tunay na kapayapaan, hindi pansamantalang kapayapaan. So, yun po ang ating natutunan ngayon sa ating mga pagal na katawan sa buong isang 8 oras na pagtatrabaho o 12 oras na pagtatrabaho na may extension pa.
bigyan po natin ng pansin ang spiritual na kalagayan natin. Huwag lang po ang physical. Huwag po tayong mabahala kung wala tayong pera. Huwag po tayong mabahala kung wala tayong kakainin. Dahil sinabi po ng Panginoon niya na pasdan niyo ang mga birds, ang mga ibon sa kalawakan. Sa himpapawid. Hindi po sila nag-aanin, sila nagtatrabaho, pero binapakain sila ng Panginoon. Nabubuhay sila. How much more tayo pang tao? Sinabi din po ng Biblia na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, bagkus sa salita ng Diyos na nanggagaling o namumutawi sa bibig niya. So ano po ba ang mahalaga? Tanungin ko po kayo. Ang physical aspect po ba natin o ang spiritual aspect ng tao? Sino po ba ang haharap sa day of judgment? Ito po ba? Ito po bang may laman, flesh, na may dugo? So hindi po yan ang haharap. Soul ang haharap. Soul ang haharap sa Panginoon. Kasi ito po ay hindi pwede. Kasi bakit po hindi pwede to? Yung physical body natin. Tinatawag natin mortal body. Kasi hindi po ito acceptable. Kasi makasalanan po tayo. Mamamatay po ito. Mamamatay siya. So ano pa ba ang acceptable para doon sa judgment day? Pagharap natin sa Panginoon. Yung immortal body. Nasa Biblia po yan. Sinabi po yan ng Biblia. Hindi ko po sinabi yan. Ngayon, kung may problema po kayo dyan, tanungin nyo ang Panginoon ko. So, ganun po. So, maraming pinagdadaanan ng mga tao ngayon na halos hindi nila alam kung saan sila susuling o pupunta. Susuling po ba pupunta. Susuling, hindi ko alam kung Tagalog po yun. Basta Tagalog yun na malalim, pero lumagay lang po sa aking isipan. Huwag na po tayo maghanap kung saan tayo pupunta. Sa kapitbahay, sa mga sidekick. Huwag na po tayong pumunta doon. Diretso na po tayo sa Panginoong Jesus. Alam ko po, hindi kayo naniniwala. Ang iba dyan hindi naniniwala. Kasi noon nga po, di ba, kasama na nila si Jesus. Ang mga Israel, hindi pa sila naniwala. So, how much more tayo na hindi natin nakita? So, isa lang po ang evidence. Isa lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung may buhay ka, ibig sabihin may Panginoon na nagbigay ng buhay sa'yo. Doon pa lang po, sapat na yun para paniwalaan mo na may Diyos na gumawa ng tao. Dahil ang tao hindi kayang gawin ang sarili niya. Wala pong tao na nakagawa ng tao, nakalikha ng tao. Ang Panginoon lang po yan. So doon pa lang po dapat doon na tayo maniwala. Dahil pag naniwala tayo, susunod na po yung faith. Yung faith natin, ipanalangin natin na lumalim ng lumalim. At magbunga po ito sa atin, sa sarili natin. Unang-una po saan? Sa gawa, sa salita, saan? Sa mga iniisip natin. Alam niyo po ba ang kalaban natin ngayon is spiritual. Sino po? The devil. Spirit of the devil. Spirit of the lawlessness. So naglilipa na yan. Ikot lang yan. Minsan yung sarili natin nasa isipan natin. So paglabanan po natin yan. Ipanalangin natin yan. Dahil po yun ang kaaway natin. Napakahirap po kung tutuusin. Pero kung meron tayong Panginoon, dahil may Espiritu ang Panginoon, kaya po niya yung labanan. So, ganun po ang ating ibig sabihin. Ganun po ang makakapagpaluwag ng ating damdamin. Lalo na po yung mga nawawala ng pag-asa. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Dahil ako din po ay galing dyan. Sa kahirapan, galing din po ako dyan. Sa pag-iisip ng overwork, stress. So, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Dahil habang may buhay, may pag-asa po.
At ang pag-asa natin ay hindi dito sa mundo na to. Hindi dito sa mundo na to. Ang pag-asa natin ay kay Jesus. Yun po ang tunay na pag-asa. Malalaman po natin yan pagdating ng panahon. Buhay ka man ngayon o patay ka, malalaman nyo na yung sinasabi ni Jesus ay totoo. Dahil darating ang panahon na lilipunin niya lahat ng tao at haharap at ipagsusulit natin. Walang maliligtas kung ano man ang ginawa natin, mabuti man o masama. Walang maliligtas sa Panginoon. Walang makakaligtas sa kanyang paghahatol. So kung ano man po ang sinasabi ko ngayon, dahil sinabi ng Biblia, hindi ko po sinabi. Pero po darating ang panahon, hindi ka man maniwala ngayon na tao ka, hindi ka man maniwala ngayon. Darating ang panahon, yung narinig mo, napanood mo, ay mapapatunayan mismo. Kahit ngayon ay buhay tayo at sa susunod na bukas ay mawala tayo, totoo po na haharap tayo at totoong may Diyos. So yun po. Hindi po ang Diyos natin ay yung mga santo, yung mga binubuo ng kamay, yung mga imahe. Yan po ay bulag, pipi at bingi. Wala pong espiritu yan. Wala. Hindi kayo matutulungan ng mga yan. Hindi yan magsasalita, hindi naglalakad, hindi nakakakita. So ang Panginoon natin ay buhay, hindi patay. Ang Panginoon natin ay ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. So walang ibang Panginoon maliban sa Kanya. Jesus ang pangalan niya. At siya ang Panginoon na napakabuti. Jesucristo ang pangalan niya. Yeshua. So yan po ang pangalan ng ating Panginoon. Alam ko pong napakahirap tanggapin sa mga taong hindi naniniwala. Pero sige lang. Darating ang araw, makikita nyo siya. Bababa. Magdi-descend from heaven. Dito, lahat ng tao makakakita. At doon nyo sasabihin, totoo nga pala ang Panginoon. Magsisiman kayo, tapos na. Tapos na po yung araw, tapos na po yung buwan, tapos na po yung linggo, tapos na po yung taon na ibinigay sa inyo, binigay sa atin. So habang may panahon, kilalanin natin ating Panginoong Jesus. Magpasalamat tayo, magsisi tayo, at bigyan po natin ng pansin ang kanyang mga salita. Mga salita. Napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Huwag po tayong pabulag sa mga nangyayari dito sa buong mundo. Binibigyan po tayo ng mundo ng mga short-time pleasure. Ano po ba yung mga short-time pleasure na yan? Mga television, cellphones, pera, ano pa po. Lahat ng bagay na nakikita natin ngayon, binibigay po na nakakapagbigay sa atin ng kasiyahan. Short-time lang po yan. Wala po tayong kapayapaan dyan. At wala tayong kaligtasan dyan. Maniwala po kayo. Alam niyo ang tao, hindi po yan maniniwala ng basta-basta. Kasi ano po, may pride ang tao. May pride. Ginagamit po ni Satanas. Sinagamit po ng masamang ng kalaban. Ang isipan ng tao ay minamanipula niya para ilayo tayo sa katotohanan. Para ilayo tayo sa kung ano ang kabutihan. Dahil ang hangad po ni Satanas ay makapaminsala, pumatay, at makadevour ng tao, malayo sa Panginoong Yesus. Yan po ang kanyang unang layunin. Kaya, mga kaibigan, bigyan po natin ng pansin ang salita ng Panginoon. 7 araw niya tayong binigyan sa isang linggo. 6 na araw natin ipinagtrabaho. 24 oras pang ang binigay niya sa atin. 12 oras para matulog tayo, 12 oras para magtrabaho tayo, or 8 oras para magtrabaho tayo. Bigyan natin kahit na kalahating oras ang Panginoon. Sobrang gahaman naman po natin kung hindi natin siya mabigyan ng quality. Hindi natin mabasa yung salita niya. Nakakahiya naman po sa Panginoon na binigyan niya na sa atin lahat. Buhay, kalusugan,
bibig na para magsalita, tengang makarinig, matang makakita, ilong na humihinga. Bigyan po natin siya ng pansin. Kasi yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Ang Panginoon natin. Tayo po ay wala kung walang Panginoon. Tulad nga po ng sinabi ng Biblia, pakita mo, ipakilala mo, Panginoon, na sila ay mga tao lamang na nilikha mo. So, napakabuti po niya. So, hanggang doon na lang po. Hanggang dito na lang po ulit tayo. At sa susunod na naman po ulit, pagkatapos ng isang buong linggo, magbabasa ulit po tayo ng kanyang salita. Para po sa spiritual health natin. Hindi po para sa na ma-promote natin ng anything. Para po sa spiritual health natin. Para sa mga makakarinig na nawawala ng pag-asa. So, ang ating tanggulan ay ang Panginoon. So, wala na pong iba. So, hanggang sa susunod po ulit na linggo, babasahin po natin ulit dito po sa ating channel, Team JM Official. Every week po yan. Bibigyan natin ng laan na oras para sa Panginoon sa pagbabasa. So, hanggang sa susunod po ulit at maraming salamat. Don't forget to subscribe po or nasa sa inyo po yung magsasubscribe kayo o hindi. Ang mahalaga po ay maipahatid natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Salamat po. Bye. Magandang gabi.